the four square gospel, the four square gospel. Clear, let the four square message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Catch up your shield, oh you living church. Christ of Galilee bore all our sickness, carried our sorrows, set the prisoner free. Lift the fallen, help the faint, dry the weeping eye. Come bring your sickness to thy physician, for he is passing by. Preach the four square gospel, the four square gospel. Clear, let the four square message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Lift up your eyes then unto the hills. Lift your voice and sing. The clouds of heaven's aflame with glory greet the coming King. Swift as wings of eagle's flight shall he come again, clad in his glory and robed in honor, and with his saints shall reign. Preach the four square gospel, the four square gospel. Clear, let the four square message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Preach the four square gospel, the four square gospel. Clear, let the four square message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po muli ay tinipon dito sa ating buong sambahan upang purihin natin ang ating Diyos na buhay at pasalamatan. Ito na naman ay araw para ibalik natin ang pasalamat sa Kanya. Kaya ibigay natin ating puso, isip upang purihin siya ng may pasasalamat. Kaya hinihiling ko po sa ating lahat na tayong lahat ay tumayo para po sa ating opening prayer. Opening po sa
nakinig ng banal na salita. Salamat din po, Lord, nakarating po kami ng maayos dito sa bagong simbahan. Salamat sa lahat, Lord. Sa oras na to, Lord, kami po ay manikinig ng banal na salita. Nawa, Panginoon, mangusap po kayo sa bawat isa at magpupos ng puso ni Panginoon. Lord, ingatan niyo rin po ang aming pastor kasama ng sampu niyang mga pamilya. Maraming salamat, Lord. Okay po kami, masaya sa oras ng dahil alam namin na sasamahan niyo po kami. Usap po kayo, Lord, at kayo na po nawa para sa buong mundo. Maraming salamat po. Ito ang tanging sa harap ng aming Ama na si Jesus. Amen. Welcome po sa ating buong samahan. Patuloy natin ang ating Panginoon. Kaya tinatawagan po na po ang ating suklin. Praise God. So, excited na po ba ang lahat na papurihan ulit ang ating Panginoon? Kaya tayo ba ay maggalak at ibigay po natin ang lahat na ang deserve ng Panginoon na papuri at pagsamba. Hallelujah!
So praise and worship. Give your best worship unto the Lord. Amazing love, that love comes to me. The kindness of mercy, that was with God, who hearts and my soul undeserved. You're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good.
'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declare me there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like I just want to speak the name of Jesus over the fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak your holy name, Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Declare it. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. We're like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Sing the Lord from your heart. Shout Jesus.
you are here with us today. Thank you for the anointing. Thank you for the Holy Spirit. Thank you as we encounter you in every aspect of our life, Jesus. We give you the highest honor, adoration, praises, and worship. As you're the only one who deserves it. You're our God, the King of Kings, the Lord of Lords. There is nothing and no one above you, God. We lay all our doubts, problems, depression, anxiety into you. As you will heal us. Jesus. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga na napakasarap ang magpuri sa ating Panginoon, lalo na ibinigay natin ang ating buong puso at pasasalamat sa Kanya. Kaya maraming salamat sa ating praise and worship team at patuloy nating purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbabalik ng ating mga pagpapala na galing po sa Kanya. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa inyong katapatan at kadakilangan sa amin. Lord, narito Panginoon ang aming handog para sa inyo, Panginoon, at hinihiling po namin ito, Panginoon, na ito inyong bendisyonan at pagpalain, Panginoon, na magsilbi ito, Panginoon, na magagamit namin ito sa paglago ng aming iglesia, lalo na sa aming buhay spiritual, Panginoon. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat pinagmumulan namin, ang aming mga ikinabubuhay, Panginoon, lahat ng aming mga trabaho. Lalo na, Panginoon, kahit na konti-konti lang naman, Panginoon, yung mga medyo konti, Panginoon, ang mga binibigay mo, Panginoon, sa amin. Lord, alam po namin, Panginoon, na ito ay yung madadagdagan, Panginoon, dahil sa inyong pagpapala, Panginoon. Lord, basbasan mo lahat ng mga kapatiran namin na nandito, Panginoon, pati yung mga wala po dito, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang kanilang mga trabaho. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sa oras na ito ay alam ko pag na
kapatiran. Kaya tayo po lang kayo tumayo at yakapin natin ang ating mga kapatid.
Ay, bigyan rin na sa kanya mama at papa sa suporta na binigay sa iyo. Alam niyo, napakahirap talaga na gumamit ng harmonika. Kasi noong college ko, pinag-aralan namin yan, yung inhale sa exhale, talagang mahirap. Sasabihan, dyan mo dyan, kaya mahirap yan eh. Thank you, Jared. Pagsabihin mo pa yan. Kahit hindi si Jared, yung mga iba pang mga bata, kaya. So, oras na po, kaya tayong lahat ay maupo na sa ating mga komportable upuan at sa oras na ito ay tinatawagan ko lang po ating buting pastor at na napakabait si Pastor David A. Amoy. Purihin ng Diyos. Sa Diyos ang papuri. Praise God. Napakagandang special number. Tugma ito sa sermon ko eh. Hindi ko akalain na may special number ngayon na pamilya. Kasi may kaugnayan yung tema ko ngayon, tamang-tama. Purihin ng Diyos. Congratulations, Agbuya family. Jeff, nagmana si Jared sa lolo niya. Kasi si Kuya John ay marunong siya talaga sa ano ba tawag doon? Salendro? Sa Pangasinan kasi salendro. Marunong siya. Hindi ko alam sa English. Ano sa English? Cylinder? Magaling siya. Praise God. Purihin ng Diyos sa buhay ng pamilyang yon. Purihin ng Panginoon. Umupo na po tayo mga kapatid sa komportabling upuan natin. Kasi meron tayong announcement. Magkakaroon po tayo sa division natin ng Joint Fellowship ng UFM at saka UFW. Ang ibig sabihin ng UFM, United Foursquare Men. At saka sa UFW, United Foursquare Women. Gaganapin po yan
dito sa Balangay. Kaya hindi na kayo mamamasahe. Pagkakataon, dapat makapunta lahat ng UFM. Mga tatay at mga nanay, dapat makapunta. Mag-asawa, dapat makapunta. Gaganapin po ito sa May 23. Alas 7 hanggang ay arrival pala 7 to 8. Kasama na yung registration. At saka start po tayo ng 8 a.m. hanggang 11:30 or 12. Pero dito po tayo maglalans, pero kanya-kanyang baon po. Bali yung registration po natin ay 100, Madam Maricar? 100. 100 yung registration natin. Per couple na yon. Per couple or bawat isa. Ay per head, 100 pesos. Pero kasama na doon yung snacks, mga kapatid. Ang speaker po natin ay walang iba kundi si Reverend Arnel Bautista. Pakilabas nga yung model natin dyan na UFM at saka UFW. May nakita ko kanina eh. Nandun pa ba? Wow! Ang gwapo naman at saka ang ganda ng model natin. Parang marami tayong model. Nakita ko kasi sa group chat ng Balangay, 3 ba yung model natin? 3 ata eh. Sa totoo lang, hindi ako nag-heart. Kasi inaantay ko na kami ni Mrs. pero wala eh. Pero mga kapatid, huwag po natin kalilimutan. Ilagay na po natin sa kalendaryo natin yung petsa na yan. At dapat lahat po tayo, total Sabado yan, ay makapunta tayong lahat. Kasi dito po yan gaganapin sa ating church. Purihin ng Diyos. Hindi na ako paligoy-ligoy pa dahil oras na. Last Sunday, ginanap natin ang Mother's Day. Kaya yung tema natin ay patungkol sa mga nanay. At alam ko na bawat nanay na narito, bawat babaeng may asawa ay naunawaan nila yung mensahe. At sa June ay Father's Day, gaganapin natin. Kaya ang mensahe ngayon ay dapat pangkalahatan. Kasi walang para sa bata eh. Parang wala may Mother's Day, may Father's Day, pero pag bata wala eh, sa anak wala kaya isisingit ko ngayon. Pero ito para sa lahat. Purihin ng Panginoon. Kaya umupo na po tayo sa komportabling upuan natin at makinig na po tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Ang teksto po natin mga kapatid ay matatagpuan po natin sa aklat ng Kolosas. Kolosas, Kabanatang 3, talatang 18 hanggang 25. Ang sabi po dito sa wikang Tagalog na ang bersyon ay ang salita ng Diyos, sabi po rito, mga babae, magpasakop kayo sa asawa niyo dahil iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo para hindi sila panghinaan ng loob. Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang mga amo nyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon.
dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sino mang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaburan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hiniling ko na tayo yumuko at manalangin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na kaloob niyo po sa amin. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po muli, Panginoon, sa buhay at kalakasan na kaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na dahil sa iyo, kaya kami malakas, kaya meron kaming muling buhay na taglay sa oras na ito. Lord, nagpapasalamat po kami. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataon din na kami po ay dinala mo sa lugar na ito upang aming kang sambahin, itaas, parangalan, at pasalamatan. Panginoon, kayo po ang patuloy na kumilos at manguna ngayong umaga. Sa pamamagitan ng iyong alipin, Panginoon, ay mangusap po kayo at huwag niyo pong hahayaan na uuwi po kami na hindi po napagpala. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Kung mapapansin ninyo doon sa una, kung yung naka-underline, ibalik mo lang kapatid, sa unang talata, sa 18, doon sa last, yan, ay walang ano. Sabi dyan, kunin ko lang yung iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Makita natin doon sa ikalawang part ng talatang 18. Iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Kaya sa ating pong teksto, sa aklat ng Kolosas, kabanatang 3, talatang 18 hanggang 25, ay makikipag-usap po ako sa inyo mga kapatid sa temang tungkulin ng pamilyang Kristiyano. Tungkulin ng pamilyang Kristiyano. Ang ganda yung special number kanina. Umupo ako, tinitig ng mabuti. Pero may napansin ako. Kaya napakaganda yung blending kasi bago pa lang na nagsasalindro si Jared. Alam ko, ngayon pa lang. Wala pa yatang isang buwan na nagpa-practice. Pero nandun yung kanyang tatay at nanay na inaalalayan siya. Nakikita ko habang nagsasalindro siya, nandun na yung alalay ng keyboard, si Sister Jen. At doon sa background ng gitara, inaalalayan din ni Jeff. Ibig sabihin yung anak na nagpe-perform, nandun din yung tatay at saka nanay na ginagawa nila yung kanilang tungkulin para maging maganda yung kalalabasan ng performance ng anak. Kaya nga mga kapatid, bawat isa at bawat parte o kabahagi ng isang pamilya, lalo na sa atin na mga Kristiyano, ay meron po tayong tungkulin. Meron po tayong tungkulin. Tungkulin ng pamilyang Kristiyano. Una po mga kapatid. Una, tungkulin ng asawang babae. Kagabi, kinaklaro ko itong sermon. Nakaupo ako doon sa malapit kay Mrs. At nanonood naman siya ng Maalala Mo Kaya. At doon sa Maalala Mo Kaya, talagang magagalit ka, na maiiyak ka, na maaawa ka. Dahil sa karanasan ng isang pamilya, mahirap na pamilya, hiwalay yung magulang, yung nanay, nagsisikap para maitaguyod ang pamilya pero hirap kasi hindi nakatapos ng pag-aaral. Kaya itong nanay na ito ay nangarap na mapatapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Meron siyang nag-iisang anak na talagang napakasipag mag-aral kasi yung panganay,
hindi pa natatapos pag-aaral, ay nabuntis. Kaya, ang nalalabi na lang na pag-asa niya na lagi niyang ipinagmamalaki yung pangalawang anak na babae. Dahil masipag siyang mag-aral, matataas ang grado. Kaya noong, sabi ko nga lintik na pag-ibig na yan. Kasi napakatalino niya. Pero ingat yung mga matatalino dito ha. Kasi sa totoo lang, kung sino yung mga matatalino, pagdating dito, ang sabi nila, hindi magandang pakinggan, yung mga matatalino daw dito, pagdating dito, bio-bio. Alam nyo, frustrated yung nanay. Frustrated. Kasi yun na lang yung inaasahan para makapagtapos, makaahon sila sa hirap. Kasi sabi ng nanay, ikaw lang yung pag-asa ko. Huwag nyo na kaming gayahin, huwag mo kaming gayahin. Hindi kami nakapag-aral, hindi kami natapos. Kaya siyempre, anong aasahan mong magandang trabaho? Kasi hindi nakatapos. Alam nyo nga naman ngayon, grabe yung competition. Yun nga may mga trabaho, yun nga may mga pinag-aralan, may degree natapos, kung minsan walang trabaho. Lalo pa kaya. Mga kabataan, mag-aral mabuti. Pero ang nakakahanga, kasi sabi ko habang nanonood ako, hindi ka nag-iisip. Yan ang lagi kong sinasabi. Sabi ko nga lagi kong sinasabi yan sa sermon ko. Baka yung babae na yun, hindi nakikinig. Nagagalit pa ako. Kasi may nangyari pero hindi ko nasasabihin. Na medyo durog ang puso ko, kaya nga sabi ko lintik na pag-ibig na yan. Mga kapatid, meron tayong tungkulin. Hindi po madali ang pagpasok sa buhay may asawa. Pero ang maganda, ituloy ko yung kwento. Alam nyo ba na ang daming humanga doon sa babae? Pareha sila na natigil sa pag-aaral, pero dumating yung time na walang mangyayari sa atin. Nagsikap silang mag-asawa, nag-aral, kasama yung bata. Nakiusap sila sa principal, nakiusap sila doon sa management ng school, kasi kolehiyo na sila Pinayagan naman. Pero dumating yung time na mahirap talaga. Hindi mahirap pagsabayin. Pero itong mag-asawa, na bata pa na nag-asawa, kinaya nila. Hanggat nakapagtapos, ang ganda ng kwento. Nakapagtapos sa pag-aaral yung babae. At nung nag-graduation, kasama niya yung anak niya nung picture na may toga. Kasama yung anak niya. Mga kapatid, hindi po madali ang pagpasok sa buhay may asawa. Kung minsan, kahit na alam natin na komplikado, pumapasok tayo. Hindi po madali. Hindi po madali. Alam niyo ba na mayroon tayong tungkulin? At bago tayo pumasok sa responsibilidad na napakabigat, ay dapat alam natin yung pinapasok natin. Alam natin yung pinapasok natin. Tungkulin ng asawang babae. Tungkulin ng asawang babae. Talatang 18, sabi diyan, mga babae, magpasakop kayo sa asawa niyo. Dahil iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Hello, mga babae, magpasakop sa asawa niyo. Alam niyo mga kapatid, lalo na mga OFW, yan pala ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Sa unang Pedro, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 6, kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo upang kung ang asawa ninyo'y hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali. Kahit na hindi kayo magsalita. Kahit na hindi kayo magsalita.
sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Kung gusto ninyong maging maganda, kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. At ito ang ginagawa ng mga babaeng banal noong unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa, katulad ni Sarah. Sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Panginoon. Mga anak ni Sarah na kayo. Mga anak na kayo ni Sarah, kaya dapat matuwid ang ginagawa niyo at huwag kayong matakot sa kahit anuman. Mga kapatid, magpasakop. Alam ko mahirap ito. Mahirap ito. Pero ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pag-uugali. Alam nyo, hindi po masama na magpaganda kayo. Pero mas higit daw nating pagandahin yung ating kalooban na hindi nagbabago. Sabi rito, maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Kukunin ko yung magsalita o masalita. Sabi nila, mas masalita daw ang babae sa Pangasinan, mas malabir kuno'y bii nan say laki. Tuwa man. Madam, antoy ko anyo? Tuwa? Alam nyo ba na sa lalaki, ayon sa pag-aaral, ang lumalabas sa bibig ng lalaki sa isang araw ay 2,000 word. Ilang kaya sa babae? Ilan, Madam Soledad? Ay, sabi ni Sister George Payne, madami. Alam niyo ba na sa lalaki, 2,000 na salita yung lumalabas sa isang araw. Pero sa babae, 7,000 words. Agtilamang kilaw. Kaya agkalamang kilaw, Manuel Jr. Kasi si Kwanta, dyan pang kasi ng sa IBA, duwaray, aliyon uman. Aliyon duwaray sangi. Mga kapatid, kaya mga babae, magpasakop. Kahit na kayo ang breadwinner. Kahit kayo ang breadwinner. Kahit kayo yung nagtataguyod. Kaya nga, I advise na kayong mga lalaki, pag mag-asawa, mas hanapin ninyo yung mas matalino kayo kaysa sa babae. Oo, totoo yan. Ayan ang ina-advise. Kasi pag masyadong matalino ang babae, lalo na pag, alam nyo, nung nagtatrabaho kami sa Tagig, sa biyanan ko, nagtrabaho kami, meron po kaming ginawang bahay doon sa Signal, pero sa Zone 2. Habang nagtatrabaho kami doon, matagal na ginawa namin kasi 2 palapag at napakalaking bahay. Mrs., yung bahay ni Cynthia, kilala mo. Nagtrabaho kami, and then dahil matagal na kami doon, minsan, nakipag-inuman yung mga, after na ng trabaho, nakipag-inuman yung bayaw ko kasi naging kaibigan nila yung mga tao doon sa lugar na yon na pinagtrabahuan namin. At nakainuman nila yung isang
kapitan na pulis. Naginuman sila hanggat kasagsagan ng kasarapan ng pag-iinuman ng mga lalaking yon, may dumating na babae. Ang sabi niya, uwi na. Agad tumayo. Alam niyo kung sino yung tumayo na umuwi agad? Yung kapitan. Kasi yung asawa niya, colonel yung babae. Mas mataas yung ranggo. Talagang umuwi talaga. Ang daming tao pero hindi. Nang sabi yung uwi na. Pero kahit mataas yung posisyon ninyo, huwag nyo namang ipahiya yung mga lalaki sa harapan. Alam nyo ba na ito yung sekreto, ang ayaw namin ng mga lalaki, hindi ko alam kung, pero ito, ayon sa pag-aaral, maski ako, ayaw namin na napapahiya kami sa harapan ng mga tao, kaming mga lalaki. Kaya please, magpasakop. At saka, kung may mga, halimbawa, sa isang araw, 4,000 pa lang yung lumalabas, di ibig sabihin, sa isang araw, mayroon pang 3,000, medyo magpigil. Magpasakop. Magpasakop, mga kapatid. Minsan, sabi ko kay Mrs., nagkikwentuhan kami. Ano ang napapansin mo doon sa anak natin? Sabi ko sa kanya. Meron ako napapansin, sabi niya. Total, nandyan naman silang mag-asawa eh. O mauna ka, anong napapansin mo? Sabi niya sa akin. Napapansin ko parang under desire yata yung anak natin. Yung anak natin, ang tangkad, ang laki-laki, sarasarag to agpitan may asawa to, pero parang under desire. Kasi minsan nakita ko sa ilalim ng saya. Pero mga kapatid, itutuloy ko mamaya yon. Kasi may natuklasan ako eh. Yung tingin ko, hindi pala ganun. Kung minsan nakatingin lang tayo kasi sa nakikita ng mata natin. Pero may part mamaya na itutuloy ko yon. Bibitinin ko kayo. Pero mga kapatid, mga asawang babae, napakahalaga itong pagpapasakop. Ang ganda yung halimbawa sa buhay ni Sarah. Sabi rito, sa halip na hindi po masamang magpaganda kayo. Ako, sa totoo lang, kasi si Mrs., hindi, sabi niya, pag maubusan ako ng lipstick, bilihan mo ako Kasi ako talaga, gustong-gusto ko yung, amay dyan Pangasinan, amay sa tupat ang balbalanga, ay labalabay ko nang nangan man. Nagagandahan talaga ako. Hindi po masamang magpaganda, pero ang ina-advise ng salita ng Diyos, pagandahin ninyo ang inyong kalooban. Ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Kung minsan ang pag-uugali, karakter, attitude, kung minsan na itatago yan. Pero hindi yan na itatago ng habang panahon. Napapansin nyo sa mag-asawa, kahit gaano na kayo katagal, meron at meron pa rin kayong madidiscovery na hindi nyo nakita noon. Meron. Pero sabi rito, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Minsan sabi ko kay Marjade, napakabait naman ni Jewelyn. Parang hindi makabasag pinggan, sabi ko. Marunong ba siyang magalit? Hindi nyo lang alam, pastor. Pati si Mariel, tinanong ko rin, napakabait ni Grace, sabi ko. Marunong bang magalit yung Mariel, sabi ko. Tapos sabi ni Mariel, ngumiti ng napakalalim. Pero, mahalaga ito mga kapatid. Yung maging mahinhin, maging mabait. Sabi dito, ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos.
Alam nyo mga lalaki, kung gusto nyo mag-asawa kayo ng Ilonggo. Alam nyo ba na yung mga Ilonggo, napakabait nila. Napakamahinhin. Di ba, Sister Lina? Di ba, mahinhin yung mga Ilonggo? Wala dito si Dok eh. Inaasahan ko nandito si Dok. Siguro alam na niya. Marami akong ibubulgar, kaya hindi umaten. Mababait yung mga Ilonggo. Napakamahinhin magsalita. Kasi may may katrabaho ako kasi na Ilonggo. Nagtanong-tanong ko, ano yung ugali ng mga Ilonggo? Ay, mahinhin. Sabi sa akin nung katrabaho ko, kahit galit yan, hindi mo makitang nagagalit. Hindi mo mahahalata. Wow, sabi ko. Ha? Totoo? Sabi niya. Oo. Sasabihin niyan, papatayin kita. Pero yung pala talagang papatayin ka na. Hindi yun yung klaseng mahinhin ang ibig kong sabihin. Yung mahinhin, maging mabait, kahit sa kaloob-looban. Sabi rito, ito ang ginagawa ng mga babaeng banal. Ibig sabihin, mga babaeng may takot sa Panginoon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. Purihin ng Diyos. Pangalawa, humanda yung mga lalaki naman dyan. Tungkulin ng asawang lalaki. Sa talatang 11, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Huwag ninyo silang pagmamalupitan. Itong utos na ito, mga kapatid, at tungkulin ng isang lalaki na sinasabi ng salita ng Diyos ay mahalin daw natin. Ang tunay na pagmamahal, mga kapatid, ang tunay na pagmamahal, Sir Bon, ginagawa mo yung assignment mo. Sabi ni Pastor Rape, nagawa niyo yung assignment niyo kagabi. Ang tunay na pagmamahal, yung bang marunong tayong magsakripisyo. Hindi dahil lalaki tayo ay kayang-kaya natin sila, ay gano'n na lang. Hindi. Sabi sa unang Pedro, kabanatang 3, talatang 7, sabi diyan, kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa. Dahil ito ang nararapat gawin bilang isang Kristiyano. Yun pala yung nararapat gawin. Bilang isang Kristiyano na asawang lalaki. Pakisamahan. Ibig sabihin ng pakisamahan, alam niyo yung word na pakikisama? Yung ikaw ang mag-a-adjust. Ikaw yung mag-a-adjust. Sabi rito, dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa nyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Amen, mga lalaki. Kapag ginawa nyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Kaya kung minsan, hindi na sinasagot ng Diyos yung mga panalangin natin, mayroon pagkukulang. Minsan, sabi ko kay Mrs., yun yung itutuloy ko. Parang under desire yata yung anak natin. Pero habang pinag-aralan ko yung sitwasyon, habang nagmamatyak ako bilang ama, kasi gusto ko rin na mapabuti yung buhay ng aking anak. Kasi mahal na mahal ko yung anak ko eh. Kaya ayaw ko na kinakaya-kaya siya. Pero nung nakita ko, ay, oo nga pala, kaya pala. Nandun yung understanding. Yun yung sinabi rito mga kapatid na pakisamahan.
ito na-discover ko. Kayong mga asawang lalaki, hindi ko alam kung na-discover nyo na ito. Pero itong na-discover ko. Mga lalaki, makinig kayo. Ito yung na-discover ko. Alam nyo si Mrs., pag meron siyang dalaw, baka sabihin niyo, what? 74 turning 75, meron pang dalaw? Oo. Kapag dinadalaw si Mrs. ng pananakit ng kanyang tuhod, sumasakit yung kanyang rayuma, arthritis, bugnutin siya. Mainitin ang ulo. Pero ako nag-adjust. Hindi pwedeng magsalubong kami. Hindi ko pwedeng sabihin na may dalaw din ako. Hindi. Pakisamahan. Yun yung kailangan mong pakisamahan. Kaya sabi niya, ilot mo pa'y pug ko. O di ilutan. Ang sakit sa bunag ko. Wala kay larak. O di ilutan. Yun yung sinasabi diyan. Mga kapatid, mga asawang lalaki, alam nyo, o mga kabataan, takpan nyo muna yung tainga nyo. Pag may dalaw yung mga asawa ninyo, bugnutin yan. At dapat maunawaan ninyo. Kasi ako, nasubukan ko. Pag dinadalaw si Mrs. ng pananakit ng kanyang tuhod, mainitin yung kanyang ulo. Kaya nag-adjust ako. Kailangan kong intindihin. Yun yung ibig sabihin. Kailangan kong pakisamahan. Kailangan kong pakisamahan. Pangatlo, mga kapatid, next, kaya hindi na ilipat ni Hara kaagad kasi nakaano pala siya, tungkulin ng mga anak. Dito sa talatang 20, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay. Uulitin ko, mga anak, mag-amen yung mga anak na nandito. Amen. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay. Baka sabihin nyo, napakahirap naman yan. Ang salita ng Diyos ang nagsabi, dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Kalugod-lugod ito sa Panginoon. Kailangan daw natin na sundin ang ating mga magulang. Sa Exodus, Kabanatang 20, talatang 12, sabi diyan, igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Alam niyo kung gusto nating humaba ang buhay natin, madali lang. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Irespeto ninyo ang inyong mga magulang. Kahit na mataas yung pinag-aralan nyo, mga anak, mga bata. Kahit na hindi nakatapos ng pag-aaral yung mga nanay ninyo, tatay ninyo. Kahit na napaka-limited yung kanilang pangunawa, dapat nandun pa rin yung respect. Nandun pa rin yung paggalang. Alam nyo, pag magagawa ninyo yan, magiging matagal ang buhay ninyo dito sa lupa. Sa Kawikaan, Kabanatang 23, talatang 22 hanggang 25, sabi diyan, makinig ka sa iyong mga magulang, sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Yun pala yung dahilan. Kaya kailangan nating irespeto ang ating mga magulang, ang ating mga nanay, ang ating mga tatay. Kasi hindi ka naging tao kung wala sila. Kaya dapat irespeto ninyo, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Huwag mo silang hamakin kapag sila ay matanda na. Huwag nyo silang hamakin kapag sila matanda na.
Hindi ko makalimutan yung minsan may pinorward. Hindi ko alam kung sinong nag-forward. Yung isang anak na pinalo-palo niya yung nanay niya na matanda na babae. Sa Balangay Church yun eh. Talagang nung pinanood ko yun, umiiyak ako talaga. Sabi ko, Lord, sana hindi ko maranasan yan. Ang background niya ay, siya, ang iyong ina. Yung pa yung background. Talagang nakakaiyak. Kahit na hindi na kaya, kahit na mahina na, kahit na, sa totoo lang mahirap. Mahirap. Mga anak, mahirap mag-alaga ng magulang, lalo pag matanda na. Lalo na yung hindi na kayang pumunta sa CR, mahirap. Pero maraming anak, sa totoo lang, nagrereklamo dahil dyan. Pero noong kayo ay bata, hindi nyo rin marami kayong hindi kayang gawin. Di ba? Tingnan natin. Kaya mo bang dumede, magtimpla ng gatas? Pero kahit hating gabi, alauna ng madaling araw, pag umiyak yung bata, di ba? Pinapasuso. Pag dumumi, kahit na kumakain yung magulang, di ba? Iiwanan mo para lang linisin mo yung anak mo. Pero sana mga anak, kung matanda na sila, huwag silang hamakin. Alagaan ninyo sila. Pagsikapan mong mapasayo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali at pangunawa, at huwag mo itong ipagpalit sa kahit anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligayan nila na sila ang naging iyong ama at ina. Yun yung papel natin na mga anak. Alam nyo, mga anak, ngayong ganito na yung edad ko, lumaki ako sa napakahirap na pamilya, sa maraming bagay, maraming wala, maraming hindi ko naranasan. Ang hirap talaga. Pero alam nyo, pag naalala ko ang nanay ko, talagang nalulungkot pa rin ako. Ang isa na ikinalulungkot ko ay sabi ko, hindi ko man lang naiparanas sa aking nanay yung masarap na buhay ngayon. Kasi grabe yung hirap nila eh. Maitaguyod lang kami. Wala silang naranasan na hirap, na ginhawa, puro hirap. Kaya yun yung iniiyak ng puso ko kuminsan, lalo na nung Mother's Day, naisip ko yung nanay ko. Hindi ko maikukumpara yung nanay ko kahit sa kaninong nanay. Napakabait at napakamasipag, napakatyaga ng nanay ko. Grabe yung sakripisyo niya. Kaya sabi ko, sayang yung panahon hindi na may babalik. Sabi ko nga, Marjade, sayang hindi ko man lang nadala sa Jollibee si nanay ko. Kasi walang Jollibee noon, wala pang pera. Hindi ko man lang naisakay yung nanay ko sa magandang sasakyan. Hindi ko man lang siya naipasyal sa ibang lugar. Hindi niya naranasan kahit sumakay ng eroplano. Kaya mga anak, habang nandiyan pa ang mga magulang niyo, habang buhay pa sila, iparanas ninyo yung pagmamahal, yung paggalang. Sa unang Samuel, kabanatang 17, talatang 17 hanggang 20, meron pong isang bata dito, babasahin natin. Grabe siyang anak. Isang araw, sinabi ni Jesse kay David, "Anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. Dalhin mo rin itong 10 pirasong keso sa pinuno ng hukbo. Kumustahin mo rin ang kalagayan ng mga kapatid mo roon. At sa pagbalik mo rito, magdala ka ng katunayan
na nasa mabuti ang kalagayan nila. Naroon sila ngayon sa lambak ng Ela at nakikipaglaban sa mga Filisteo kasama ni Saul at ng iba pang mga Israelita. Sa verse 20, tignan nyo yung anak na ito. Kaya kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumangon na si David at inihanda ang mga pagkaing dadalhin niya. Iniwan niya ang tupa sa isang pastol at siya'y umalis ayon sa iniutos ni Jesse. Wow, grabing anak ano? 8 po silang magkakapatid. Pero si David, bunso. Kumusta yung mga bunso diyan na katulad ko? O kumusta yung mga anak na nandiyan sa likod na katulad ko? Kumusta pag inuutosan kayo ng tatay ninyo o kay nanay ninyo? Maaga ba kayong gumigising para ihanda ang mga bagay-bagay? Ano? Alas 10? Alas 11? May narinig ako Pero si David hindi. Inutusan siya ng kanyang ama na pumunta doon sa kampo. May laban, gera yun. Kasi yung 3 panganay niyang kapatid, una, pangalawa, pangatlo, sundalo. At nakikipaglaban sila. Pero si David, inutusan kasi nag-aalala yung tatay kung ano yung lagay ng kanyang mga anak sa digmaan. Pero yung bunso, ang napili niya na utusan. Samantalang nagpapastol doon sa bukid. Pero itong anak, hindi siya nagsabi na, tatay naman, alam niyong may ginagawa ako ba't hindi na lang yung ibang utusan niyo? Hindi. Hindi siya nagreklamo. Sumunod. Agad ginawa. Hindi mamaya na. Wait, di ba yung mga anak ngayon? Kunin mo nga yung magigib ka nga hugasan mo. Sandali lang mama, sandali lang. Wait. Wait ka John. Hanggat hindi nagagawa. Pero si David, responsible na anak, masunurin. Pero may sikreto dyan. Itong anak na masunurin, yun yung dahilan, kaya siya napunta doon, yun yung dahilan kung bakit siya naging hari. Wow! Pinagpapala ng Panginoon. Yung masunuring anak, yung hindi reklamador na anak, pinagpapala ng Panginoon. Di ba yung mga bata ngayon, masyadong marisay ira, di ba? Nula ibagam, iisa lang yung sinabi mo, ang dami na nilang sinasabi. Pero si David, hindi po siya nagreklamo. Hindi umimik, ginawa niya yung utos ng kanyang ama. Pero doon nag-umpisa, kaya nung nakita niya yung labanan, yung paghamon ni Goliath, doon naging tanyag ang pangalan ni David. Kaya doon nag-umpisa, na sabi nila, kailangan siya ang maging hari ng Israel. Kaya si David, tinagurian siyang the greatest king of Israel. Wow, hanggang ngayon, hawak niya yung record, greatest king of Israel. Isang masunuring anak. Hindi nagrireklamo. Sa Genesis 37 verse 13 to 14, sinabi ni Jacob kay Jose, ang mga kapatid mo ay naroon sa Sikim na nagpapastol ng mga hayop. Pumunta ka roon at tignan mo kung maayos ang kalagayan ng mga kapatid mo at ng mga hayop. Umalik ka agad at sabihin sa akin. Sumagot si Jose. Anong sagot niya? Wait, sabi niya. Hindi, sabi niya, opo, ama. Kaya, mula sa lambak ng Hebron, pumunta si Jose sa Sikim. Yung word na opo, ama. Opo, ina. Mga magulang, turuan natin ang ating mga anak.
na marunong gumamit ng salitang opo. Hindi wait. Hindi mamaya na. Aliwan na ani. Kano na ani, anggad na anyani. Wala na, makakalimutan na. Alam nyo ba na dyan din sa pagiging inutusan ni Jacob si Jose, yun din ang umpisa para makarating siya doon sa rurok ng tagumpay. Kasi nung pumasyal siya sa mga kapatid niya, meron sila palang plano. Ay ito na, isasagawa na natin itong kapatid natin na masyadong ambisyoso, mapangarap. Hindi naman masamang mangarap eh. Di ba? Wala namang masama, mangarap, mag-ambisyon. Ako, ang dami kong ambisyon sa buhay. Ang dami kong pangarap, pero salamat sa Diyos. Hindi man lahat, pero almost 90% yung pangarap na yon binigay ng Diyos. Si Jose, nung inutusan siya, doon, umpisa, kaya siya napunta ng Ehipto. At pag-aralan natin ang buhay ni Jose na masunurin na anak sa kanyang magulang, sa kanyang ama, siya ang pangalawa na pinakamakapangyarihan sa buong Ehipto. Naging prime minister ng Egypt. Mga kapatid, ang tagumpay, ang success, nagsisimula yan sa karakter. Mga anak, ang tagumpay ay nagsisimula yan sa karakter. Ugali. Kung sino tayo sa ating mga magulang, kung sino tayo sa ating mga ama at sa ating mga ina. Tungkulin ng mga anak. Irespeto at mahalin, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Wala pong magulang na hinangad ang masama sa kanyang anak. Pang-apat, babalik tayo. Kanina, tungkulin ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, tungkulin ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, tungkulin ng anak sa kanyang magulang. Ngayon, tungkulin ng mga magulang. Mga magulang, handa na ba kayo? Sa talatang 21, sabi po diyan, mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo para hindi sila panghinaan ng loob. Ito yung turo sa atin, mga magulang, tatay, nanay. Huwag daw tayong gagawa na anumang bagay na maaaring mag-umpisa na sasama ang loob ng mga anak natin. At yun ang dahilan kaya pinanghihinaan sila ng loob. Tayo ang magpalakas. Tayo ang mag-cheer sa ating mga anak. Dapat ganun ang magulang. Di ba? Baka nang kilay, nanay, ay anak ko, gwapo ka. Hanggang singobot na kaldero yung lupa to. Ang gwapo-gwapo mo, ang bango-bango mo. Pero ang gano, di ba? I-cheer natin. Yung, wag natin silang bibigyan ng sama ng loob, kundi tayo ang magpapalakas sa kanila. Tayo ang magpapatatag sa kanila. Yun ang tungkulin natin ng mga magulang. Sa Kawikaan 13, talatang 24, ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Wow! Ito pala yung tungkulin natin. Hindi lang para hindi sila bigyan ng sama ng loob, kundi para disiplinahin din ng ating mga anak. Ang tunay na pagmamahal pala ng magulang ay nagdidisiplina sa kanyang anak. Sabi niya, kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang pag-uugali. Kaya mga magulang,
mga magulang, nakasalalay po sa atin kung anong anak yang anak ninyo. Malaki ang papel natin. Malaki ang pananagutan natin. Nakasalalay sa atin kung anong klaseng anak yung pinapalaki ninyo. Kaya kung gusto nyo na maging maayos ang kanilang pag-ugali, ang kanilang karakter, disiplinahin sila. Disiplinahin sila. Sino yung mga medyo matanda dito? Si Madam Rita, nanonood. Yun yung matagal na sa church. Hindi ko alam kung naabutan ni Sister Beauty, Sister Net. Siguro naabutan nila. Maalala nyo nung maliit pa si Limuel, si Madam Marlita nandyan din. Maalala nyo nung maliit si Limuel? Si Limuel nung maliit, kung saan mo yan pinaupo. Nandyan yan. Kung pupunta yan sa ibang bahay, kung saan mo yan pinaupo, nakaupo lang. Kaya sabi ko kay Roxanne, nung maliit ang anak ko, si Limuel, ganito yung kanyang ugali. Ganito yung disiplina ko sa kanya. Sabi ng manugang ko, si Limuel lang yung papa. Si Limuel lang yung papa. Pero, yung disiplina, gusto ko hindi lang kay Limuel. Gusto ko hanggang kay Celestine. Gusto ko hanggang sa apo ko. Praise God. Hindi ko tinataas ang apo ko, pero tinataas ko ang pangalan ng Panginoon. Minsan, naglinis sila Sister Rachel. Hindi ko alam kung kasama si Josephine. At saka sino yung pangalan ng pamangking ko? Nora, no? Naglinis sila. May dala-dala din pala si Celestine ng yung walis tambo at saka daspan. Sabi ni Nora, grabe yung anak nyo. Pati si Rachel. Tinulungan kayo maglinis. Sabi ni Celestine, kulabay so atakatak. Ay, sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Kasi may apo, agtulabay so atakatak. Ibig sabihin, natuturuan. Kung ano yung ginagawa natin, nakikita nila. Alam niyo ba na mas effective yung pagdidisiplina sa nakikita nila kaysa sa sinasabi natin? Ibig sabihin, kung sinasabi natin, dapat ginagawa natin. Kaya nga, mga kapatid, may sinabi si John Maxwell, uulitin ko, nasabi ko nung nakaraan, kung gusto mong magkaroon ng isang mabuting anak, ay dapat maging mabuting magulang ka. Tayo yung modelo, nakikita sa atin. Disiplina. Sa Efeso, Kabanatang 6, Talatang 4, at kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Hindi lang disiplina. Dapat palakihin natin ang ating mga anak. Hindi lang sa pagdidisiplina, kundi turuan daw natin yung mga anak natin ng aral ng Panginoon. Ibig sabihin, mga magulang, dapat yung mga anak ninyo, dinadala ninyo sa church. Ano kaya? Si nanay hindi nag-church Problema. Anong ituturo natin na aral ng Panginoon? Hindi natin sila dinadala. Kaya meron tayong pananagutan lahat mga magulang sa ating mga anak. Ang pagmamahal sa ating mga anak, ang magulang dapat nagpro-provide. Una yan. Provider. Isinisecure ang pamilya. Security ng family. Pangalawa yan. Pangatlo, marunong kang magsakripisyo. Marunong kang magsakripisyo. Sa totoo lang mga kapatid,
Hindi lang ako, may nakikita ako. Alam mo, Daniel, kung bakit nadadaanan ko noon si Papa mo na nagtratraktor ng 2:00 man ang madaling araw? Hindi po madali yun. Hindi po madali. Yun yung time na pumupunta ako ng Ordaneta, bumabiyahe gabi-gabi para magsakada ako ng isda na 5 banyera para doon sa tendera ko sa bayan kasi may tendera ko noon. Habang nagdadrive ako, nadadaanan ko may rotor na nagtatraktor. May dadaanan ako doon. Ako yung pastor. Ang sarap ng tulog ni Sister Lina. Ang sarap ng tulog nila Daniel. Pero si Doc, isang ama, mahal niya ang kanyang pamilya, nagsasakripisyo. Purihin ng Diyos sa buhay ni Dr. Balyo. Maraming beses na sa totoo lang, tulog yung mga pamilya ko. Pero ako, kung ano-anong ginagawa ko diyan sa bukid, hindi ko ginagawa yun para sa sarili ko. Kundi ginagawa ko yun para sa aking pamilya. Yan yung tinatawag na sacrifice. Huwag lang yung sarili natin, yung titignan natin, yung sariling kaligayahan. Marami po akong kilala, mga ama. Pagdating ng sweldo ay pasarap sa buhay. Sa halip na uuwi, ako noon, nagtatrabaho ako, alam ni Mrs. yan. Wala pa kaming motor. Ang gamit ko, bisikleta. Nagtatrabaho ako doon sa Matagdem, sa lampas ng Bulingit. Binibisikleta ko yan, umaga. Pag uwian 5:00. 5:00, bisikleta, anong oras ang dating ko dito? Mayroong isang beses na talagang gabi na ako kasi kailangan kong tapusin, last na. Gumawa ako ng cabinet doon sa yung kapitan ng Matagdam doon, si Kapitan Ferrer. Umuwi ako dahil may pera ako, sweldo eh. Namili ako ng pusit, namili ako ng... Kasi noon talaga, si Mrs. Payat noon, alam nyo yan. Kaya pag sweldo ko noon, alam yung fita, kaya mapapansin ninyo dito sa bahay namin, dami naming timba na fita kasi yan yung paborito ni Mrs. Kaya siya tumaba dahil sa fita. Tuwing sweldo yan, may dala akong tinapay. Pusit, ang dami, bigas. Alam nyo ba na habang nagbebisikleta ako, madilim, wala pang ilaw noon. Nahulog ako doon sa malapit sa tulay, diretso. Di ba? Masikip yung daanan dyan noon, hindi na pa naman semento. Nahulog ako talaga sa palayan. Kinakarap-kap ko may kin kasi hindi makita. Pag biglang may kidlat, sinasamantala ko na hanapin. O tapos basta kumikidlat, doon lumiliwanag, hinahanap ko yung mga ano ko. Ganon yung naranasan ko. Pero bakit nagagawa ng isang magulang yon? Yun yung tinatawag na sakripisyo. Kaya nga mga magulang, ang tunay na pagmamahal sa anak o sa pamilya ay dapat marunong tayong magsakripisyo. Maging masipag tayo, matyaga, maanos. Kailangan ito, mga kapatid. 5, last na po, dito na po tayo. Ayun, may isa pa pala. Tungkulin ng manggagawa. Talatang 22. Kasi tungkulin ng pamilyang Kristiyano. Ang pamilyang Kristiyano ay mga manggagawa yan. Sabi diyan, mga alipin, sundin nyo sa lahat ng bagay ang mga amo nyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin nyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Pagsunod. Sinasabi ito sa trabahador. Tayong mga manggagawa, trabahador, may pinapasukan. Kailangan daw tayo maging masunurin. Hindi lang dahil nakatingin daw sila. Kasi sa totoo lang ngayon, ay mabilis pag may nakatingin, pero pag wala, di ba? Merong kasabihan, kapag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Pero dapat pag Kristiyano tayo, hindi ganon.
Gawin daw natin ng buong puso yung ating mga ginagawa na may takot sa Panginoon. Pang-anim, diyan na po tayo magtatapos, tungkulin ng lahat. Tungkulin ng lahat. Sabi sa talatang 23, lahat ng mananampalataya. Lahat, ama, ina, manggagawa, mga anak, lahat tayo. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran ninyo at hindi ang tao. Sa bawat ginagawa pala natin, naglilinis tayo ng church. Gawin daw natin ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran natin, hindi si pastor. Naghuhugas kayo ng pinggan, mga anak? Gawin ninyo na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Kasi may magulang, sabi niya, Pastor, bakit yung anak ko masipag pag nandito sa church? May nagsabi na sa akin ng ganyan, Pastor, bakit yung anak ko, pag nandito sa church, nakikita ko nagmamap. Hindi naman nagmamap yan sa bahay, Pastor. Bakit dito sa church? Naglilinis ng CR. Anta sa CR miyan, hanggang kibugigigat ang tulilinisan. Pero sabi dito, mga kapatid, ano man ang gawin daw natin, gawin natin hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Sa Galatia, Kabanatang 6, talatang 7 at 9 hanggang 10, sabi diyan, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi matadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga, tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa ating pagtatapos, sabi diyan sa text natin, alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Musician. Ang sino mang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, mayroong gantimpala yan. May kaakibat. Na maliwanag yung salita ng Diyos. Sabi niya, alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon. Dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Tumayo po tayong lahat. Kaya bilang mga asawa, yung ginagawa ninyo, kapag mamahal sa inyong asawang babae, hindi lang ginagawa ninyo dahil sa asawa niyo, kundi sa Panginoon. Ganon din kayo mga babae, yung pagpapasakot ninyo sa inyong asawa, hindi nyo ginagawa yan sa asawa niyo, kundi sa Panginoon na nagputos. Ganon din mga anak, yung ginagawa ninyong pagsunod, paggalang sa inyong mga magulang, ginagawa ninyo yan sa Panginoon, hindi sa magulang ninyo. At may gantimpala yan. Ganon din mga magulang, yung pagmamahal, sakripisyo, pagkakaloob ng lahat ng pagkakailangan ng inyong mga anak, ginagawa niyo yan sa Panginoon. Hindi dahil sa anak ninyo. Ganon din mga manggagawa. Kahit walang nakatingin, lahat ng ginagawa niyo yan sa Panginoon. Yung musician, music team, ginagawa nila yan. Hindi dahil utos ko o kailangan gawin, kundi ginagawa nila yan para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito para sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Sa buhay ko, pusong nag-iisay ang nais mo. Ikaw ang hari sa buhay ko. Nais mo'y maging katulad mo. Sa buhay pusong nag-iisay sa buhay ko. Nais mo'y maging katulad mo. Nais mo'y maging katulad mo. Nais mo'y maging katulad mo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, sa iyong mensahe ngayong umaga, tungkulin ng pamilyang Kristiyano. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bawat sektor ng pamilya, nandiyan ang mga ama, mga ina, asawang lalaki, asawang babae, mga anak, manggagawa, bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, meron po kaming tungkulin na dapat gampanan. Ayon sa kalooban mo, Panginoon. Ayon sa naisin mo. Lord, tulungan niyo po kami na bawat isa sa amin, magampanan po namin ang aming mga tungkulin ayon sa kalooban mo, Panginoon, na hindi po kami yung nasusunod, kundi ikaw kung ano ang nais mo sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na kung may mga hindi pa kami nagagawa, bilang parte ng pamilya, kung hindi namin nasusunod yung aming mga magulang, mga anak, bilang mga anak, tulungan mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon, na maging masunurin. Nandun yung pagrespeto, paggalang sa kanilang mga pamilya, Panginoon, sa kanilang magulang. Lord, tulungan mo rin ang mga nanay, lalo na sa kanilang asawa, na magawa at masunod din yung nais mo sa kanilang buhay. Ganon din kaming mga ama, mga asawang lalaki. Tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ang aming mga tungkulin bilang asawang lalaki at bilang ama ng aming mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang lahat ng aspeto ng buhay at magampanan namin ang tungkulin namin. Alam namin, Panginoon, na malulugod ka. Katulad ng sinabi mo sa iyong salita, merong gantimpala na nakalaan sa bawat Kristiyano, bawat anak mo, Panginoon, na ginagawa niyang tungkulin. Tungkulin niya bilang ama o
bilang ina, o bilang anak, o bilang manggagawa, o bilang isang komunidad. Tulungan mo kami na makita namin, Panginoon, ang mga naisin mo sa aming buhay. Lord, tulungan mo kami na hindi namin ginagawa ito sa kung sino pa man, kundi ginagawa namin ito dahil sa iyo, dahil mahal ka namin. At Lord, nire-reward mo, ginagantimpalaan mo ang mga masunurin mong anak na hindi nagsasawang gumawa ng kabutihan. Salamat, Panginoon. Bless them, O God. Pagpalain mo ang mga asawang lalaki, ang mga padre di pamilya. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga ilawan ng tahanan, ang mga ilaw ng tahanan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga anak. Pagpalain mo ang bawat isa. Salamat. Maraming salamat. Lord, tulungan mo kami higit sa lahat. Mahalin ka namin ng higit sa lahat. May priority ka namin sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. God bless you, mga kapatid. Praise God. So, atin ulit awitan ng ating Panginoon.